Ang tatlong kaharian sa China. Ang China ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Mayaman ito at may malakas na puwersang militar. Higit sa lahat, united ang mga mamamayan nito sa ilalim ng kanilang makapangyarihang lider. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may panahon sa China kung saan hindi lang dalawa ang emperor, kundi tatlo? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang Three Kingdoms period ng China. Taong 206 BC nang umusbong ang Han Dynasty sa China. Kung kilala ang Qin Dynasty sa kanilang paggawa ng Great Wall of China, kilala naman ang Han dahil sa kanilang paggawa ng Silk Road at paggamit ng poetry. Nabuo sila sa pamumuno ni Emperor Gaozu, isang magaling at matapang na pinuno. Subalit, di nagtagal, naging corrupt na din ang mga pinuno ng dynasty na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming rebellions. Dahil dito, maraming emperors ang maagang namatay at pinatay ng kanilang mga kalaban at napilitang pumalit sa pwesto ang kanilang mga pinakabatang mga anak. Ito ang nangyari kay Emperor Huan at Emperor Ling. Dahil mahihirapan ang isang bata na mamuno ng isang buong kaharian, napunta ang kapangyarihang ito sa mga matatandang relatives ng mga bata. Siya man ang tunay na emperor. Ang kanyang tiyuhin o tiyahin ang tunay na nagdedesisyon para sa kaharian. Pagdating nila sa tamang edad, kailangan pa nila magpatulong sa mga eunuchs upang makuhang muli ang nararapat na kapangyarihan para sa kanila. Ang eunuchs ay isang grupo ng mga lalaking slaves na pinutulan ng ari. Oo, tama ang narinig mo. Ang sakit siguro niyan. Dahil mas napalapit ang mga batang emperor sa mga eunuchs, ang eunuchs naman ang nagkaroon ng kapangyarihan na dati ay nasa relatives. Ito ang dahilan kung bakit nag-away ang dalawang grupo, ang imperial relatives ng emperor laban sa mga eunuchs. Nagprotesta ang imperial relatives ng emperor laban sa mga eunuchs na habang tumatagal ay mas lalo pang nagiging makapangyarihan. Nabigo ang unang dalawang protesta at nakumbinse ng mga eunuchs ang emperor na ipapatay ang ilang mga scholars na nagprotesta. Habang nag-aaway ang dalawang grupo, mas nahihirapan naman ang mga ordinaryong tao at mga slaves. Naging corrupt ang mga eunuchs. Tinaasan nila ang tax ng mga manggagawa para mapadami ang kanilang mabubulsang pera. Tumanggap din sila ng bayad mula sa mga taong gustong makapunta sa mataas na posisyon. Habang tumatagal, mas nagagalit pa ang mga tao sa sitwasyon ng Han Dynasty. Abala ang eunuchs at imperial scholars sa kanilang labanan habang hindi rin pinapansin ng emperor ang mga ordinaryong tao. Noong 184, isang rebel na Taoist believer at pinaniniwalaang sorcerer sa pangalang Zhang Jue ang lumitaw at kinumbinsi niya ang mga tao na ang tunay na may kasalanan sa hirap na kanilang nararanasan ay ang emperor at mga kaibigan nitong eunuchs. Nagustuhan ng mga tao ang mga sinabi ni Zhang Jue at unti-unting dumami ang kanyang mga tagasunod. Di nagtagal, nagsimula na rin ng himagsikan ng grupo at tinawag itong Yellow Turban Rebellion dahil sa kanilang mga suot na yellow turban. Pinadala ni Emperor Ling ang kanyang pinakamalakas na generals na sina Huang Fusong, Lu Ji at Zhu Jun at nakuha nilang talunin ang mga rebels. Sa sobrang dami ng yellow turbans, marami sa kanila ang nakasurvive sa giyera at naging bandit pagkatapos ng digmaan. Nagkalat ang mga bandits sa iba't ibang parte ng China at naghasik sila ng lagim. Hindi na kayang pigilan ng Han Army ang lahat ng mga krimen na ginagawa ng mga bandits, kaya gumawa ng ibang paraan ng emperor. Noong 188, pumayag si Emperor Liu Yan na bigyan ng administrative power ang mga local warlords sa mga probinsya ng China upang sila na mismo ang pumigil sa mga krimen na ginagawa ng mga bandits at iba pang maliliit na rebellions sa kanilang area. Maganda ang epekto nito laban sa mga bandits pero hindi para sa pamumuno ng emperor. Dahil may kapangyarihan na ang mga local warlords, hindi na sila nakikinig sa mga utos ng emperor at sila na ang namuno sa kani-kanilang mga probinsya. Nang namatay si Emperor Ling, pinalitan siya ng binatang si Liu Bian. Sa pagkakataong ito, mas pinaboran ng emperor ang kanyang uncle na si He Jin kaysa sa mga eunuchs. Gayunpaman, nagplano pa rin si He Jin kasama ang warlord na si Yuan Shao
na patayin ang 10 attendants, isang grupo ng eunuchs na may kontrol sa Imperial Court. Upang masiguro ang kanilang tagumpay, pinatawag din ni He Jin si Dong Zhuo, isang warlord at frontier general mula sa Liang Province. Subalit bago pa makagawa ng aksyon si He Jin, naunahan na siya ng mga eunuchs. Nagpadala ang mga eunuchs ng isang sulat sa kanya na nagpapanggap na kanyang kapatid at noong nagpunta si He Jin sa nakasaad sa sulat, agad siyang pinatay ng mga eunuchs. Nang malaman ito ng warlord na si Yuan Shao, inatake din niya ang mga eunuchs at pinatay ang mga ito sa Luoyang. Nagkagulo na sa palasyo at napilitang lumikas ang emperor. Nakita ni Dong Zhuo at ng kanyang army ang emperor na umaalis at ang Luoyang na sinunog ng mga nag-aaway. Dahan-dahang bumabagsak ang gobyerno at wala ng kontrol ang emperor. Nakita ito ni Dong Zhuo bilang isang pagkakataon kung saan siya ang magkakaroon ng kapangyarihan. Pinatigil ng kanyang army ang mga nag-aaway na eunuchs at civil servers at imbes na ibalik niya sa trono si Emperor Liu Bian ay dinispatcha niya ito. Ang kapatid ni Liu Bian na si Liu Shi ang pinaupo ni Dong Zhuo upang magkautang na loob ito sa kanya at hayaan siya sa kanyang mga gagawin. Sa mga sumunod na taon, namuhay si Dong Zhuo na tila wala siyang sinusunod, walang tumututol sa kanya at ginagawa lang niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Sa katunayan, hindi nga siya nagpapakita ng respeto sa emperor. Natutulog siya sa higaan ng emperor. Naglalakad ng normal kasama ang emperor at hindi pa nga hinuhubad ang kanyang sapatos kapag pumapasok siya sa palasyo. Marami ang nagalit kay Dong Zhuo at nagplanong patayin siya. Ilan sa kanila ay ang mga leaders na sina Yuan Shao, Yuan Shu at Cao Cao. Kaya naman, bumuo sila ng coalition upang mapatumba si Dong Zhuo. Nang malaman ito ni Dong Zhuo, agad niyang iniwan ang Luoyang at lumipat siya sa Chang'an upang mas maganda. Kumpiyansa ang Southern Warlords na kaya nilang patumbayin si Dong Zhuo dahil sa kanilang coalition. Subalit ang hindi nila alam, may sikretong alas si Dong Zhuo dahil nasa kanyang panig si Lu Bu, isa sa mga pinakamagaling at malakas na mandirigma sa mga panahong iyon. Ayon sa mga kwento, hindi pa natatalo sa isang labanan si Lu Bu. Hindi siya napatay ng coalition dahil kay Lu Bu, pero si Lu Bu lang din ang pumatay kay Dong Zhuo. Ayon sa mga kwento, nagkaroon ng conflict ang dalawa nang umibig sila sa isang babae. At nang napunta kay Dong Zhuo ang babae, trinaydor siya ni Lu Bu. Nang namatay si Dong Zhuo, nagkaroon ng power struggle ang buong China. Naglabanan ang mga warlords sa bawat probinsya ng China upang makakuha ng mas malaking teritoryo at mas malakas na kapangyarihan. Pinalakas ni Cao Cao ang kanyang puwersa sa pamamagitan ng pagkuha sa mga dating miyembro ng Yellow Turban Rebellion. Pinangakuhan niya ang mga bandits na ito ng land reform at agad itong kumampi at lumaban sa ilalim ng kanyang pamumuno. Inatake si Cao Cao ng puwersa ni Lu Bu, pero madali lang niya itong tinalo. Dahil dito, napilitang lumipat si Lu Bu sa teritoryo ni Liu Bei. Pero ayaw niyang maging tagasunod lamang kaya trinaydor din niya ito. Humingi ng tulong si Liu Bei kay Cao Cao at magkasama nilang natalo si Lu Bu. Dahil desperado na siya, inalok ni Lu Bu si Cao Cao na maging magkaalyado sila. Noong una ay muntik na siyang pumayag kay Lu Bu. Pero noong napagtanto ni Cao Cao na isang natural na traidor si Lu Bu, pinapatay niya ito. Di nagtagal ay nagkaroon din ng conflict si Cao Cao kay Liu Bei at inatake niya ang teritoryo nito. Dahil sa lakas ni Cao Cao, napilitang pumunta sa south si Liu Bei kung saan hawak ni Liu Quan ang teritoryo. Nang lumaki ang teritoryo ng isa pang warlord na si Yuan Shao sa norte, sinubukan niyang atakihin si Cao Cao sa Battle of Guandu. Pero nabigo siya. Sa halip, si Cao Cao na ngayon ang may hawak ng buong norte. Sa kanyang teritoryo na rin nanirahan ang emperor. Sa dami ng mga labanang nangyari sa buong China, 3 paunahing warlords na lang ang natira sa huli. Si Cao Cao na siyang nagkokontrol sa norte at si Liu Bei at Sun Quan na siyang naghati sa south. Subalit habang tumatagal ay mas lumalakas pa si Cao Cao at tila wala nang makakapigil sa kanya. Kaya naman, nagplano siya na sakupin ang teritoryo ni Liu Bei at Sun Quan at ang pinakamakapangyarihang tao sa buong China at ang nag-iisang emperor.
Alam ni Liu Bei at Sun Quan kung gaano kalakas si Cao Cao, kaya imbes na labanan siya ng paisa-isa, pumasok ang dalawa sa isang alliance. Ito ang dahilan kung bakit nangyari ang Battle of Red Cliff. Kasama ang kanyang 200,000 na army at navy fleets, tumawid si Cao Cao sa Yangtze River papunta sa south. Doon ay sinalubong siya ng 50,000 na army ni Liu Bei at Sun Quan. Mas marami ang puwersang dala ni Cao Cao, pero natalo ang kanyang mga sundalo sa maliliit na mga labanan na nangyari. Mas mabilis ang magkaalyadong puwersa ng Southern China Territories at mataas din ang moral ng mga sundalo nila. Sa kabilang banda, pagod at halos walang pahinga ang mga sundalo ni Cao Cao na pinilit niyang magmarcha at sumugod sa giyera. Marami sa kanila ang tinamaan ng sakit na siyang nagpahina sa kanilang puwersa. Mas humina pa ang puwersa ni Cao Cao nang may naisip ang isang sundalo ni Liu Bei. Sumulat sila kay Cao Cao at nagpanggap na tatraidorin nila ang South Allies at lilipat kay Cao Cao. Pinangako rin nila na dadalhin nila ang mga malalakas na navy fleets ni Liu Bei at Sun Quan. Subalit nang nagpakita na sina Cao Cao sa fleet, bigla itong sumabog at napuno ng apoy. Nasunog din kasama ng fleet ang ilan sa puwersa ni Cao Cao na kasunod ng fleet. Sa huli, naging malinaw ang pagkatalo ni Cao Cao at napilitan siyang mag-retreat pabalik sa north kasama ang kanyang mga natitirang sundalo. Sa mga sumunod na taon, pinaghatian ng tatlong pinuno ang mga natitirang teritoryo sa China. Noong 220, namatay si Cao Cao at pinalitan siya ng kanyang anak na si Cao Pi. Nakuhang kumbinsihin ni Cao Pi ang emperor na umalis sa pwesto at agad naman siyang pumalit. Inanunsyo niya ang kanyang sarili bilang ang bagong emperor ng kanyang teritoryo na tinawag niyang Wei. Agad naman sumunod si Liu Bei na nagpakilalang emperor ng Shu at Sun Quan bilang emperor ng Wu. Dito na nabuo ang Three Kingdoms, Wei, Shu at Wu. Sa sumunod na 3 dekada, nagkaroon ng maliliit na conflicts at labanan ang tatlong dynasties, pero nanatili pa rin ang kanilang paghati sa buong China. Kung ganoon, paano nga ba bumagsak ang tatlong dynasties? Bakit wala na sila ngayon? Magsimula tayo sa Shu. Noong 258, nagkaroon ng malaking kontrol sa politika ang mga eunuchs sa Shu. Lumala ang sitwasyon ng dynasty nang naging pinuno ng mga eunuchs si Huang Hao at naging corrupt. Ilang imperial officers ang sumubok na ayusin ang sitwasyon pero wala silang nagawa. Nang malaman ng Wei Dynasty na unti-unti nang humihina ang Shu, agad silang umatake. Sinubukang lumaban ng Shu pero wala silang nagawa nang umatake mula sa likod ang Wei. Di nagtagal ay sumuko na rin si Emperor Liu Shan at tuluyan nang bumagsak ang Shu Dynasty matapos ang 43 years. Para naman sa Wei, nagkaroon ng tensyon sa dynasty noong late 230s nang pumasok sa eksena ang isang bagong pamilya, ang Sima clan. Mas naging malinaw pa ito nang nilagay ng military general na si Cao Shuang ang kanyang mga supporters sa mahahalagang job posts pero hindi niya sinama ang Grand Tutor na si Sima Yi. Nagkaroon ng conflict ang dalawang clan pero hindi agad nakuha ng Sima clan ang trono. Noong 260, pinalitan ni Cao Huan si Cao Mao bilang emperor ng Wei matapos itong mapatay sa isang engkwentro laban kay Sima Zhao. Nang namatay si Sima Zhao, pumalit sa kanya si Sima Yan na siya namang agad nagplano ng paraan upang makuha ang trono. Sa pagkakataong ito, nararamdaman na ni Emperor Cao Huan na magiging madugo ang labanan para sa trono at hindi titigil ang Sima hanggang hindi nila ito makukuha. Kaya naman, bumaba na sa pwesto si Cao Huan at agad namang pumalit sa kanya si Sima Yan. Dito natapos ang Wei Dynasty at pumalit sa kanila ang Jin Dynasty. Sa mga panahong iyon, alalahanin mo na sakop na ng Jin ang dating Shu Dynasty, kaya iisa na lang ang natitira, ang kaharian ng Wu. Noong 252, namatay si Sun Quan at pumalit sa trono ang batang si Sun Liang. At mula noon ay unti-unting humina ang Wu Dynasty. Nang nabuo ang Jin Dynasty, namatay naman si Emperor Sun Xiu ng Wu at binigay ang trono kay Sun Hao. Akala ng marami na ang binatang Hao ang dahilan ng dahan-dahang pagbagsak ng kanilang lugar dahil matalino ito. Pero iba ang nangyari. Naging diktador si Sun Hao
at pinatay ang lahat ng hindi sang-ayon sa kanyang pamamahala. Nang malaman ng Jin Dynasty na humihina na ang Wu, agad silang nagplano ng atake. At matapos ang 4 na taon nang namatay si Lu Kang, ang panghuling magiting na military general ng Wu, doon na sumugod ang Jin. Madali lang natalo ng Jin Dynasty ang Wu at napilitang sumuko si Emperor Sun Hao. At noong 280, tuluyan nang nasakop ng Jin Dynasty ang buong China at natapos ang panahon ng Three Kingdoms. Ano ang masasabi mo sa Three Kingdoms era ng China? Ano kaya ang mangyayari kung hindi namatay si Dong Zhuo? Magiging maayos kaya ang sitwasyon kung hindi binigyan ng kapangyarihan ng Emperor ang mga warlords? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.